Hello mga kabibig! Welcome back sa Limbago YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na siya with evidence after ng Chinese New Year. At ito na kabibig, ang pasabog ni VP Sara. Palakpakan everyone, ito na. Katatapos lang na press conference ni VP Sara, ay nako, ito ha. Ito na ang pinakamasarap pakinggan at very, very to the highest level good news sa ating lahat. Ito kabibig oh. Ito na oh. Yan oh. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. February 18, 2026, OVP Central Office, Mandaluyong City. During the press conference, she also revealed that she intends to run for presidency or President of the Philippines in 2028. She did not give any further statement to the media afterward. Ito na, bibig, ang hinihintay ng maraming politiko. Yes po mga kabibig, kasi hindi uusan ang impeachment kung hindi nila alam kung ano ba ang desisyon ni VP Sara. Kung ako yung politiko, magpapailik ako sa 2028, dapat alam ko kung si VP Sara ay tatakbo or hindi. Kapag tatakbo, of course, magbabago ang isip ko. Oh. Hindi ko bubuto sa VP Sara for impeachment. No for impeachment kasi kailangan ko ng endorsement galing sa isang running president, tatakbong presidente na may mataas ang trust rating sa tao, na mas malakas sa Visayas at Mindanao. So Central Luzon. So kayong mga kongresista sa Visayas at Mindanao, mag-isip-isip na kayo. Nagbigay na ng sign, nagbigay na ng signal si VP Sara, mag-isip kayo. Kung ipa-impeach nyo ako, ay nako, madugong laro yan sa Senado. Kaya kabibig, pakinggan natin si VP Sara sa kanyang statement, sa kanyang pasabog ngayong araw na to. Nako, sabi pa nga ni Congressman Eresi na takot daw ang Marcos administration kay VP Sara kung uupong presidente. Pati mga dilawan at kakamping parang ay sumakit na ang ulo nila ngayon knowing na si VP Sara officially stating na tatakbo siyang presidente sa Pilipinas for 2028. Maaga pa pero dapat paghahandaan na. Let's listen to this one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw ug maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Proverbs 19 verse 21 states, "Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails." It took me 47 years to understand that my life was never meant to be only mine. Unlike others, I may not have been born just to chase happiness. For a long time, I questioned the weight of responsibility to my family, to my country, to everyone who called on me. Today, I have peacefully accepted that my life is unlike any other. Sa unang mga buwan ng aming mga termino, nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga pangakong binitawan noong kampanya, pati na sa kanyang sinumpaang tungkulin para sa bayan. Dahil hindi ko kinaya na maging bahagi ng 2025 national budget na tadtad ng katiwalian, pinili kong umalis sa kabinete
kahit alam ko na mula pa noong 2023 na ang magiging kapalit ay ang aking impeachment. Mga kababayan, humihingi ako ng paumanhin. Patawad kung tinulungan ko mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. Yan na. Ito na. Patawad kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha ng dahil sa malawakang korupsyon. Patawad kung lantaran ang pang-aabuso ng ating mga institusyon para sa pansariling interes ng mga politiko. Patawad kung patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin habang nananatiling kapos ang kita ng bawat pamilya. Patawad kung wala man lang tayong tunay na seguridad sa pagkain. Patawad kung may nagkakasakit at binabawian bigla ng buhay dahil sa kakulangan ng maayos at epektibong healthcare system. Hindi ako kailanman natakot sa pagsira nila sa pangalan ko. Ngunit may takot ako para sa ating mga anak. May takot ako para sa susunod na henerasyon. May takot ako para sa mga kababayan nating walang bahay sa ibang bansa. Walang pangalawang pasaporte, walang ibang matatakbuhan kundi ang Pilipinas. Kahit ito'y patuloy na nalulugmok sa kahirapan. Na ako'y kahadlok, nga moabot ang adlaw na dawaton na lang nato ang kapobrihon isip kapalaran. Meron akong takot na someday tatanggapin na lang natin na pagiging isang pobre ay ang ating kapalaran. Nga maanad na ta sa sayop. Nga mawad-an na lang ta og paglaom. Na okay lang sa atin yung mga kurakot, yung mga mali nila, at mawala na tayo ng pag-asa. Og labaw sa tanan na ako'y kahadlok nga moabot ang adlaw nga wala na tay Pilipinas nga ikahatag sa atong mga anak. At higit sa lahat, natatakot ako na darating ang panahon na wala na tayong ibibigay na Pilipinas sa ating next generation, sa ating mga anak. I cannot kneel before each and every Filipino to beg for forgiveness. Instead, I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. Ito na kami. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino.
Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Shukran. Any questions? First question. Next time na question. Oh. Thank you. Wow, galing! Yes! Yan ka, Bibig. Uy, kinakabahan ako. Sobrang saya ko ngayon. Kasi talagang confident si Pipi Sara na ako, si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Yan na. Yun na ang hinihintay nating signal. Oh, tapang at malasakit. Ha? Hindi yung something better, something new. Hindi yun. Sino ba nagsabing something better, something new? Wag na yon, basura na yon. Tapang at malasakit. Yun ang ating hinihiling at yung ang ibibigay ni VP Sara. Kamay na bakal, tapang pero may malasakit na. I'm so excited kami, Bing. Ano kaya mangyayari reaction ng mga ilang bashers ni VP Sara, yung mga sabi, ay nako, hindi mananalo. Hindi talaga mananalo. Mataas ang ratings. Sabi sa at Mindanao lang, te, paldo-paldo na si VP Sara. Tapos sabi niyo hindi mananalo, oy, in your dreams, oy, mga Bisaya pa. Lalo na itong mga Bisaya, mga OFW diha. Ano, ito na, mauna ni ang atong gipaabot. Ang signal ni VP Sara, ang iyang pagsulti na mudagan siya pagka-presidente, mga Bisayang OFW. Oh, excited na kano. O yan, ang iba na, mangampan niya na ginahinay ha. Pangampan niya na mo ginahinay diha. I'm sure yung impeachment ni VP Sara, hindi yan eh. Ito ang hinihintay ng maraming politiko, lalo na sa mga kongresista. Kung baka sa isip ng mga kongresista ba, kung si Sara magsasabing tatakbo siya, of course hindi ako pipirma sa impeachment. Ay ito na, baka ito na kapipig. Ito na ang hinihintay na signal nila. Well, sa amin ni VP Sara, patawad, sorry, kasi hinayaan kong tinulungan ko si BBM na manalo sa eleksyon. Of course naman, malaki ang tulong ni VP Sara. Sharon Cuneta ha, sabihin mo, panoorin si VP Sara, oh, patawad, tinulungan ko si BBM manalo sa eleksyon. Oh, si VP Sara is a good choice of BBM kasi siya ang nagpanalo kay BBM at tinulungan niya si BBM manalo. Oh, anong wrong choice, no choice ka dyan. Oh, tingnan mo, oh. Ito ang sagot ni VP Sara sa iyo, Sharon Cuneta. Tinulungan ko si BBM manalo sa eleksyon. O, diba? Nakakahiya naman, te. Basa-basa pag may time. Ay, naku, kabibig. Parang isang victory ito. After Chinese New Year, first day of the, ano ba to? Feb 18. Hala, Chinese na Chinese talaga. Uy, 18 pang swerte buenas kayo. Uy, naku, VP Sara. Ay, naku, kabibig. Sobrang happy ako sa narinig natin ni VP Sara. From the start until now, sinusuportahan natin si VP Sara. Yung iba, from the start lang, pero yung nung gitna na, iniwan na si VP Sara. Pero tayo hindi talaga natin iniwan si VP Sara. Mga OFW na mga Bisaya, mga Tagalog, kung ano man ang iyong relihiyon, sama-sama natin ipanalo si VP Sara. Tapang at malasakit, yun ang kanyang advokasya. I think yun ang kanyang plataforma, mga kabibig. Ibalik natin ang tapang at malasakit. Naku po. Ay naku, ano kayang pakiramdam ni Liza Marcos ngayon? Eh, sabi naman ni Congressman Eresi na ang admin ni BBM takot na takot kung uupong Pangulo si VP Sara. At yung bagong ano ngayon ni BBM? Yung mga pera-pera. O ito ha, pakinggan natin si Congressman Eresi sa kanyang pasabog tungkol kay BBM. Salamat Congressman Eresi din kasi talagang tumayo ka at gusto mong ipaalam sa buong mundo kung anong klaseng kickbacks meron si BBM. Ito na. Sa isang panayam, sinabi ni Erisi na seryoso at mabigat ang nilalaman ng mga dokumentong naglalaman umano ng palitan ng text messages sa pagitan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Undersecretary Adrian Bersamin. Tinatalakay umano sa mga mensaheng ito ang galaw ng pondo at posibleng komisyon sa mga flood control project, mga proyektong pinondohan ng bilyon-bilyong piso mula sa kaban ng bayan. Binigyan diin ni Erisi na kung totoo ang mga ito, malinaw na usapin
halin ito ng pananagutan, transparency at integridad sa paggamit ng pera ng bayan, hindi lamang simpleng issue ng politika. Sa naging text exchanges, nabanggit din umano ang pangalan na Senador Panfilo Lacson at Senate President Tito Soto bilang mga tumanggap umano ng pera, isang mabigat na aligasyon na ayon kay Erice ay dapat harapin sa pamamagitan ng formal at bukas na investigasyon. Chismis kasi yung 5 congressman, inimbita ni Congressman Lepiste. Pinakita sa amin yung files na naglalaman ng text messages between the President and Yusek Bersamin. Nandun po, nakalagay doon, 7 billion. Nag-report siya kay Presidente, natanggap na lahat ng 7 billion at March 24 po yun, 2025. At susunod niya yung kwenta kung saan-saan napunta yon. At may mga napunta doon sa mga kandidato na alyansa, 11. 12 po yung kandidato ng alyansa, 11 yung nabigyan. Lahat po nabigyan. So including Senator Lacson. Di ba? Senator Lacson and Senate President Tito Soto nabigyan. Alam po na hindi naman nila alam kung saan galing yon. Kaya walang problema doon. Natural lang naman na yung mga national candidates sinutulungan ng kanilang mga partido. Maging ang singer, actor at composer na si Andrew E. umano'y nakatanggap rin ng 68 million pesos na talent fee. Nakiusap pa raw siyang babaan ang halaga, ngunit idineklara pa rin ang orihinal na halaga. Pinapunta kay Andrew E. 68 million talent fee. At yan ay dumaan lahat kay Congressman Toby Chanco. Ang ginawa ko, pinunta ko si Kong Toby. Dahil kaibigan ko naman yan. Tinanong ko siya, totoo ba yan? Sabi niya, totoo. Totoo. Na Ganyan binaboy ang pera. sabi niya, ginawaran ko nga yan si Andrew E. Nagpatawad ewan ko bakit 68 billion pa rin yun nakalagay na nagbibiro sa akin si Kong Toby. Hinamon niya si Lacson na pangunahan o suportahan ng isang Senate inquiry, kabilang ang forensic examination ng mga digital records at verifikasyon ng pinagmula ng mga mensahe upang tuluyang mabatid ang katotohanan. Ito pa lamang ay worth investigating na. Dahil may facts eh. Di ba may facts? These are facts. May substance. Yung pinakita sa akin ang mga text messages, merong ibang issue, not just the campaign. Pero may mga national issues na patrabaho si Presidente kay Yusek Bersamin. So, kung hindi totoo to, di patawag. Kung totoo to, hindi to, malalaman natin kung papatawag na Senado si Yusek Bersamin, si E.S. Bersamin. Patawag lang. Para magkaalaman. By the way, ni-reveal yan ni Congressman Tino February 9. Ano no date na ngayon? 16. Narinig niyo ba na nag-deny si Yusek Bersamin? Hindi. Narinig niyo ba na nag-deny si E.S. Bersamin? Hindi rin. Hindi sila nag-deny. Sa ngayon, nananatiling tikom ang bibig ng mga nabanggit na opisyal hinggil sa isyu. Sa gitna naman ng So yun kabibig, di ba? O eto pa ha, grabe si Congressman Erice, ang daming mga pasabog. Eto pa kabibig, itong para yatang kinakabahan na ang admin ni Marcos. Eto, let's listen to this one. may itinatago nga ba ang administrasyon? Ito ang mabigat na pahayag ni House Deputy Minority Leader Edgar Erice na nagsabing tila nangangamba umano ang kampo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa posibilidad na maging Pangulo si Vice President Sara Duterte sa 2028. Kaya umano, handang isakripisyo ang katotohanan. Ayon kay Erice, ang tinutukoy na katotohanan ay kaugnay ng mga aligasyon ng malawakang katiwalian sa kaban ng bayan, kabilang ang mga proyektong nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso na umano'y nasayang at hindi napapakinabangan. Dagdag pa ng mambabatas, makikita ito sa anyay kawalan ng malinaw na direksyon sa investigasyon sa mga hinihinalang anomalya sa flood control projects na kasalukuyang tinatalakay sa Senado, partikular na sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. They are so afraid of a Sara presidency that they will sacrifice the truth. Dagdag pa ng kongresista, posibleng ikinababahala ng administrasyon ang posibilidad na may susunod na lider na muling bubusisi sa mga aligasyon ng malawakang katiwalian sa mga proyektong nagkakahalaga ng bilyong piso.
Sa gitna nito, nagbabala rin si Erice sa posibilidad na magamit umano ang usapin ng charter change bilang exit plan ng administrasyon No, exit matapos plan ang pala. 2028. Anong magiging exit plan ng Marcos administration after 2020? Whoever will be the president, hindi sila sigurado na hindi sila ipoprosecute. Hindi aalamin yung katotohanan at Ay, dapat pinagtatakot. dapat i-prosecute sila. At ang kinakatakot ko, baka mag-isip sila na to extend themselves Ooh. to perpetuate into power para hindi managot dito sa mga nangyayaring ito. Kaya nga makita nyo, payag na si Senate President Tito Soto ng Charter change, pagpapalit ng konstitusyon. di ba? Tuta so. And even Congressman Puno is espousing a concon. Alam naman natin na hindi na pwede ang concon. Bakit? Gagawa ka ng batas. Pagkatapos paggagawa mo ng batas, mag-i-elect ka ng mga delegado. Gagawin nila yung proposed constitution, tapos magkakaroon ng plebiscito. So anong option? Tandang sasabihin, hindi na kaya ng concon, kaya kailangan CONAS. Pagka CONAS, sinong magpapalit ng konstitusyon? Mga congressman, yung senador. Iginiit ni Erice na mahalagang magpatuloy ang paghahanap ng katotohanan upang mapanag. Yan na kabibig. Kung akala nyo, kung si Bibi Sara na ang uupong Pangulo, hayaan niyang kalimutan ito. Hindi. Sisingilin kayo lahat. Yan na kabibig. Takot pala sila kay VP Sara. So maghanda-handa na kayo. Maghanda-handa na kayo. Na-activate na ang mga DDS na silent lang pero gigil na. Yung mga DDS supporters, mga grupo na-activate na. Si VP Sara lang ang hinintay ngayon. So maghanda na ha. Maghanda na. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time. Ito na ang laban.